bakit po nagtalaga ng spokesperson ang ating Vice Presidente? Kasi ang umaatake sa kanya, ang pinang-aatake sa kanya ng Marcos administration ay si Undersecretary Claire Castro. Emphasis on the Undersecretary Claire Castro. Bakit? It tends to diminish her. Isipin niyo yung mga reporters pag pumupunta kay Vice Presidente. Madam Vice President, Vice, anong masasabi niyo sa sinabi ni Undersecretary Claire Castro, ganito, ganito? Hindi sila equals. Kung sakasakali na magre-responde ang ating Vice Presidente, she can respond to, let's say, the Speaker of the House, the President, the Senate President, maybe. Pero para siya po ay maging siya po ay papasagutin sa mga paratang o mga statements ng isang undersecretary na ginagawang tagahirit ng Marcos administration, si Presidente Marcos stays at the high level, kunwari above the fray siya, pero ang dinadrag nila sa bardagulan ang ating Vice Presidente. Okay? So, and this is still another attempt ng Marcos administration to diminish the Vice President. The President will not treat her as an equal. He will not treat her as a Vice President, a heartbeat away from the presidency. The person na itinatalaga ng saligang batas at by virtue ng kanyang pagiging halal na opisyal with a record vote of 32 million votes, a good 1 million over the President himself. Dinidiminish nila ang stature ng ating Vice Presidente. So, tama, this is a good move on the part of the Vice President. Kung sakasakaling gagawa ng statement ang ating Vice Presidente, gagawa siya ng mga statements about national concerns, public interest. She does not have to respond to an undersecretary. She does not have to respond to Claire Castro. Ang topic natin ngayong gabing ito ay yung pag meron bagong spokespo ang ating Vice President. Pero ito po ay response sa isang mas malaking issue. Hindi lang po dahil busy si VP. Actually, maganda nga na si VP mismo ay nagsasalita. Ngunit kailangan pa rin niya ng spokes. Kung mapapansin po ninyo, doon may mga tanong ang mga ilang mga reporters na medyo parang nakikita natin na parang dinidiminish nila ang ating Vice Presidente. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Para dun sa mga nanonood sa atin sa replay, magandang gabi din po or magandang araw sa inyo. Okay. So, pakicheck lang po ang inyong audio kung tayo ay may audio po. Mayang gabi sa inyong lahat. So, pakicheck na lang po kung may audio tayo. Mayang gabi. So, pakicheck lang po kung tayo ay may audio para dun sa mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube. Loud and clear. Alright, magpapatuloy na po tayo. In-announce po na may bagong spokesperson ang ating Vice Presidente. Sandali lang po, mayroong anuhin natin. Ay, magandang gabi po dun sa lahat ng mga nakikinig. Ay, mga pinagpalang gabi. Nakauwi na po, hindi pa po. Alright. So, check lang po natin yung ating mga Okay. Alright? So, muli, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. May bago pong spokesperson ang ating Vice Presidente. Ang dati niyang spokesperson sa Department of Education na naging spokes din po niya sa Office of the Vice President was Attorney Michael Poa at siya po ngayon ay nakatalaga sa impeachment. Isa sa mga abogado ng ating Vice Presidente sa impeachment proceedings. Ang itinalaga ng kanyang spokesperson ay si Undersecretary Ruth Castelo. Siya po ay dating DTI Undersecretary nung Undersecretary for Consumer Protection dito sa Marcos administration. Ngunit siya po ay inexit yung ginamit ng Philippine Star at noong 2023. Undersecretary Ruth Castelo was also part, kung di po ako nagkakamali, bahagi din po siya ng Duterte administration. Alright.
Bukod pa diyan 'no, pero ang pinakabago niyang na-announce ay yung unqualified opinion ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Isang malaking puntos po sa ating Vice Presidente dahil nga po siya ay humaharap sa impeachment proceedings sa Senado ukol sa isang audit issue. Normally, ang audit issues po ay hindi talaga dapat yan nagiging topic for impeachment. Ito po ay opinion hindi lang po natin, ngunit ng ilang mga dalubhasa katulad ni Ombudsman Samuel Martires. Ang audit issues po ay sole province of the Commission on Audit. Tama po dyan si former Undersecretary at now VP spokesperson o VP spokesperson Ruth Castelo. Pero bakit po nagtalaga ng spokesperson ang ating Vice Presidente? Kasi ang umaatake sa kanya ang pinang-aatake sa kanya ng Marcos administration ay si Undersecretary Claire Castro. Emphasis on the Undersecretary Claire Castro. Bakit? It tends to diminish her. Isipin niyo yung mga reporters pag pumupunta kay Vice Presidente. Madam Vice President, Vice, anong masasabi niyo sa sinabi ni Undersecretary Claire Castro, ganito. Hindi sila equals. Kung sakasakali na magre-responde ang ating Vice Presidente, she can respond to, let's say, the Speaker of the House, the President, the Senate President, maybe. Pero para siya po ay maging siya po ay papasagutin sa mga paratang o mga statements ng isang undersecretary na ginagawang tagahirit ng Marcos administration, si Presidente Marcos stays at the high level, kunwari above the fray siya, pero ang dinadrag nila sa bardagulan ang ating Vice Presidente. Okay? So, and this is still another attempt ng Marcos administration to diminish the Vice President. The President will not treat her as an equal. He will not treat her as a Vice President, a heartbeat away from the presidency. The person na itinatalaga ng saligang batas at by virtue ng kanyang pagiging halal na opisyal with a record vote of 32 million votes, a good 1 million over the President himself. Dinidiminish nila ang stature ng ating Vice Presidente. So, tama, this is a good move on the part of the Vice President. Kung sakasakaling gagawa ng statement ang ating Vice Presidente, gagawa siya ng mga statements about national concerns, public interest. She does not have to respond to an undersecretary. She does not have to respond to Claire Castro. We do not intend to diminish the position of Undersecretary Claire Castro. However, it is unfair to make the Vice President somebody with a mandate of 32 million, somebody with the stature of the Vice President, respond to the mere accusations, blatant statements, baseless statements from the Undersecretary who is the palace press briefer. Okay? Yun yung kanyang posisyon. He is siya po ang taga-brief, nag-conduct internet yun. Siya po ay nakatalaga bilang briefer, taga-balita. Hindi siya umaangat sa posisyon ng spokesperson. Dahil ang presidential spokesperson has the rank of secretary. Tingnan ninyo, panahon ni Presidente Duterte, ang mga spokesperson ay nasa level. Spokesperson Harry Roque, occasionally si spokesperson Salvador Panelo. They held the rank of secretary. Si Undersecretary Claire Castro is an undersecretary. Emphasis on under. Hindi siya dapat. She can cast aspersions to the Vice President under the guise na she speaks for the government. Kailan yun? Pero for the Vice President to respond to her, hindi sila magka-level. Okay? So, yun yung mahalaga na kailangan talakayin at i-point out dito. And it is time for the Vice President to have done this. Tama siya. At nakikita din natin, ito request ko rin lang, pero syempre request lang. Ang maganda kay Vice Presidente, ordinaryong mamamayan ay maaaring magtanong sa kanya. So, pag nagtatanong ang ordinaryong mamamayan, pinauunlakan niya ng ating Vice Presidente. Yun ang maganda sa kanya. Pero yung magiging systematic na yung tumitira sa kanya para sa gobyerno, para sa administrasyong Marcos, ay isang undersecretary, hindi sila magka-level. So the Vice President makes statements on the President, makes statements on national policy. Pino-point out niya kung saan nagkakamali ang administrasyon.
pino-point out niya kapag lumalabag ito sa saligang batas, kapag nag-o-oppress ng taong bayan, kapag hindi tama ang landas na tinatahak at tinakaladkad ang bayan, yan, pwedeng gawin yan ng vice-presidente. Pero yung magre-respond siya to somebody lower ay she should not play into the Marcos game. Hi kay Ditchy Bautista, hi kay Omi, sabi niya si Auntie Claire kung makaasta sa VP, akala mo mas mataas pa sa VP. Wala talagang respeto. Yes, and we have noticed that also. Buti nga napansin ninyo. Masyadong, it's even less than familiar. Masyadong condescending ang ginagamit na tono ng isang Undersecretary Claire Castro. Muli, hindi natin dinidiminish yung posisyon ni Undersecretary Claire Castro. Pero maliwanag na isinasalamin lang niya, ipinapakita niya, nire-reflect niya ang polisiya ng Marcos government, ng Marcos administration. Ang pakikituring ni Yusek Claire Castro kay Vice Presidente ay siyang representante, nagre-represent kumakatawan sa attitude ng administrasyon sa ating Vice Presidente. Hi kay Richard. Sabi ni Ma'am Rona, dapat lang may speaker siya, spokesperson to. Nakakababa ng moral niya, speaker, hindi naman nakakababa ng moral. Parang parang hindi niya dapat sang-ayunan yung ginagawa ni Yusek Claire sa kanya. Buti na lang nga, mabait ang ating Vice Presidente, hindi mapagpatol sa mga ganyan. Pero masyado nang maliwanag sa ordinaryong mamamayan yung condescension, yung pababang pagtingin sa ating Vice Presidente. Hindi lang unfair. Hindi yan kumbaga, hindi yan ang dapat pakikituring ng isang undersecretary sa ating Vice Presidente. At the very least, konting respeto. Ay, maraming salamat kay Sunny Marinas, kay Davao Investment. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Yuthan na siya. Under ka na nga, unclear pa. Maraming salamat po. Hi kay Ma'am Yesa. Kay Pompoco, maraming salamat din po. Sabi ni Ma'am John, sabi ko, may katapat na si Auntie Claire. Actually, ayon dun sa pag-brief ni Yusek, Yusek Ruth Castelo, hindi daw siya attack dog. Hindi niya polisiya o hindi polisiya ng OVP na umatake sa kahit kanino. Ngunit magre-respond siya doon sa kung sakasakali mayroong mga paratang, akusasyon o masasamang sinasabi tungkol sa ating Vice Presidente, she'll be required to respond accordingly. So hindi naman necessarily lahat ng responses ay mapagpatol, di ba? May mga responses na you just roll your eyes. The less said, the better. So, hindi kayo patas eh. Sabi ni Ma'am Ina, in her opening remarks, she also mentioned that she's there to highlight the work of the OVP. Of course. The idea kasi is dissemination. Ang spokesperson po speaks on behalf of the Vice President. And of course, the Vice President would like to disseminate the information about the activity she has been conducting. Lalong-lalo na si Undersecretary Claire ay nagsasabi na may mga occasions na sinasabi niya wala daw ginagawa o bakit biyahe ng biyahe ang ating Vice Presidente. Ma-underscore ng isang spokesperson at yun makaka-respond. Hindi kasi bagay na magre-respond si VP sa kay Yusek Claire. Even if the statement begs for a response. Hindi. Mayroong itatalaga na tao para dyan. Sabi ni Ma'am Maria, hindi talaga sila magka-level. Not just sa hierarchy, but also sa IQ, sa EQ. Hindi sila magka-level ni Auntie Claire. Kadiri how she looks down on VP Sara. Yun. Sabi ni Ma'am Marie, baka attack monster siya kasi nakakahiya sa dogs na ihanay siya. Sabi ni Sir Danny, thanks sa pagtanggol kay VP Sara. Ingat po kayo. Hindi naman po natin gagawin yung pagtanggol kay VP Sara kung hindi worth it, di ba? Vice Presidente natin yan. And she has thus far proven that she deserves every single vote that she got and probably even more. Nakikita din natin, pambansang victim na rin si Vice Presidente. Pero at least medyo na-disseminate na yung gigil ng administrasyon sa mga katulad natin. Halimbawa, of course, they try to diminish ang ating Vice Presidente. Ito ay sa paggamit ng
mga inquiries in aid of legislation ng Quadcom sa paglalabas kunwari or paglalabas ng so-called information tungkol sa kanya. But these aren't even information doon sa Quadcom. Ang nakita natin doon sa pagkukonduct ng inquiry in aid of legislation ay nakikita natin maraming insinuations at innuendo. Mayroong mga kaduda-duda, mga statement o kaduda-duda mga witnesses na nagsasabi ng mga hindi totoo o masasama tungkol sa ating Vice Presidente. Ang daming mga pati yung tungkol dyan sa confidential fund, medyo tumatahimik na nga yung issue, pero nakikita natin na ginamit nga yung Kongreso para maglabas ng hindi kumpirmadong impormasyon tungkol sa Vice Presidente. At maliwanag, at least dito sa ating taong bayan na nanonood sa kanila, ang purpose talaga ng pag-conduct na yon ay para manira sa ating Vice. Well, tama na yung mga panahon na sitting duck siya. At ang hiling ko lang dun sa mga tao na naniniwala sa ating Vice Presidente, pagtanggol naman natin. Tignan natin, mag-post tayo, mag-comment tayo, sabihin natin ang ating saloobin. Kung sa tingin natin napaka-unfair ng ginagawa nila kay Vice Presidente, we must speak up and be counted. Kahit nasa social media lang tayo, kahit dun sa taong katabi natin sa bus, yung ganyan, every little bit counts. We must continue this. Yung pagka-criticize natin sa ginagawa ng ating mga government officials, ng ating mga kawani at opisyales ng gobyerno, kailangan kino-call out pag hindi na tama ang kanilang ginagawa. Yan po ay nagiging duty natin, obligasyon nating ordinaryong mamamayan na ipaalala sa ating mga hinalal na opisyales na mayroong dahilan kung bakit nilagay natin sila doon. At hindi natin sila nilagay doon para i-impeach ang ating Vice Presidente. Please lang. Lalong-lalo na kung ang basehan ay medyo malabo pa. Sabi ni Ma'am Lan, comment nga ng follower niya is nagpapaawa lang daw si Tatay. Di lang siya agreed, grabe. Pag nag-love siya, nag-comment talaga ako ng propagandista siya. Okay. Nakakaano nga parang hindi na makatao yung mga salitang ganun na nagpapaawa lang ang ating Pangulo, dating Pangulo. How dare you? Ano ang pruweba niya sa ganun? Right now, hindi niya nakikita si former president. Wala siyang balita about his state of health or anything like that unless meron silang espiya sa loob ng ICC. Mismong nakasaksi dun sa itsura niya, pare-pareho ng sinasabi, payat siya, and so on. Pero, ako, I'd like to be optimistic, katulad nga ng sinabi ni Mayor Baste sa kanyang speech dito sa pagbubukas ng bagong classroom ng Balay Damupan. Ang sabi ni Acting Mayor Baste Duterte, we must be positive. Ano magagawa ng ating pagnenega na ganito may posibleng masamang mangyari sa ating dating presidente? Huwag naman tayong ganun. Kasi, unang-una, diba, tuwa lang ng kabila. Tuloy-tuloy ang pagdarasal natin sa magandang kalusugan ng ating dating Pangulo. And let this administration suffer the thought that he will continue to live and that we will continue to support him. Hi Paolo! Andito si Sir Paolo, kung matatandaan niyo po, siya po yung nagre-report tungkol doon sa pagpunta ng mga pulis sa bahay ni PRD, yung may glass skin, o siya yun. Hi Paolo, batiin niyo naman si Sir Paolo, Davao Vlogger. Sabi ni Sherry Ann, excuse me, Claire Castro, di mo ka-level si VP, kaya di siya nagre-react o di siya patolera sa ni Tia Claire. Correct. Not nowhere near the same. I don't think they don't share the same level, they don't share the same universe. Okay? Kalayo. Ganyan talaga. Hi, Miss Ma. God bless you too. Okay, at tanong ko ngayon sa inyo, magpapapatul ba tayo dito sa mga nega na nasa comment section? Minsan kasi sa sobrang super babaw ng mga kanilang hirit, wala talaga, hindi worth it yung patol. Ito, sabi ni Jose Leandro Viray, ngayon na inalis na si J. Ruiz at PCOSEC, di pa kasama si Claire. Hindi po kasi ang appointing authority kasi ng mga undersecretary ay ang Pangulo. So ang magtatagal din po sa undersecretary ay ang Pangulo. Siya po yung pumirma ng appointment man, hindi po appointing authority si Sec J sa kanya. In fact, nauna pa nang naitalaga si Yusek Claire, di ba? Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung ano ang asta ng mga government officials, kung hindi sila pinaparusahan o pinagsasabihan sa kanilang asta o pananalita, ibig sabihin, it is
not just tolerated, but actively promoted or encouraged by the administration. Sa tinagal-tagal ni Undersecretary Claire sa kanyang style ng pagsasalita at pagbibigay ng mga press briefing, hindi natin nakikita na siya po ay napapagsabihan at hindi siya nagbabago ng kanyang estilo. In fact, asa nakikita natin, parang na-encourage pa siya at mas pinadidiin niya yung kanyang paraan ng pagbibigay ng mga press briefing. So sa ganung paraan, sa ganung action niya at pananalita niya, alam natin, maliwanag na maliwanag yan, na yan po ay ini-encourage ng all the way up to the president, lalo na sa presidente. Sabi ni Jack, any reaction? We had a reaction. We already, nag-live na kami doon tungkol dyan. No, sa video na yun. Pero, magre-react pa rin tayo. Kasi sabi ni Sir Jack, ganyan po ba sa PCO, di muna bine-verify ang dokumentong papel bago ito i-publish? Mayroon kaming polisiya nung ako po ay nasa PCO, both nung Duterte administration and in the Marcos administration. Ang polisiya na yan ay complete staff work. Dapat, standard policy yan in any corporate or government structure. Kailangan po, by the time umabot doon sa chief executive officer or doon sa head of agency, kumpleto ang staff work bago kayo magpapapirma. In the case of PCO, kung magbe-briefing ang secretary o magbe-briefing whoever the spokesperson is, kailangan kung ano ang ipapahayag nung official na yon ay kumpleto, binigay na. Ang obligasyon ng magpapahayag ay naaral na niya ito. Kumpleto na yan. So, yun yung that is a requirement. Otherwise, hindi pwedeng humarap yung briefing officer, hindi pwedeng humarap yung spokesperson, hindi pwedeng humarap ang press secretary. Now, in the case of Undersecretary Claire, it is possible na inisip niya na kumpleto yon. I-assume natin na good faith. But her mistake is that hindi niya kinumpleto yung impormasyon na sinabi niyang ibinibigay. Maaaring magreklamo at tama lang na inihayag ito o pinahayag ito ni Miss Eden Santos. Kasi nga po, siya ang humingi nung listahan. Nung in-announce ni Yusek Claire na 4,000 plus barangays ay na-clear na or kino-consider na drug-free, it is a natural reaction to ask which barangays, anong mga probinsya. Kasi may storya din ang mga ang statistics. Halimbawa, yung 4,000 barangays ba yan, lahat nasa Luzon? O baka naman nasa primarily in the Ilocos region. Saan ba ang mga 4,000 barangays na yan? And which ones are they? Magandang storya yan. Kung yung mga traditionally malalala na barangay, yung mataas ang poverty rate at mataas ang population density, malaking bagay pag nasabi mong cleared na yung mga barangay na yon. So, that will tell a different story. So, therefore, it is necessary. After all, sila yung nagpalabas na cleared na yung mga barangay. So, kung magpapahayag ka ng ganun, kailangan complete staff work ka. Kailangan may listahan ka na ng mga barangay. So, yung pagbibigay ng mga blankong papel, one of several things lang yan. Number one, they wanted to deny that information talaga. Wala silang intention ibigay yung impormasyon. And they were counting on the fact na pagkatapos ipamigay, wala na si Yusek Claire, hindi na siya makakasagot ng mga katanungan. Ang makikita na lang ay blanco. Kung yan ay binigay at naghiwa-hiwalay na yung mga reporters, walang problema, hindi sila masyadong mabibisto. Iisipin lang ng mga reporter, ay, yung nabigay sa akin, blanco, baka naubos yung ink sa printing, akala nila, nakumpleto, and so on. It could be called a fluke. Kung dalawa dyan, coincidence yan, dalawa yung blanco. Pero kung tatlo yan, that's policy. Sinasadya na nila yan. So, even that is a story na dapat binire-report ng ating mga media. Ay, hindi pa natin nakikita nga ang mga reaction ng ibang media eh. Bakit si Eden Santos ang una at halos kahuli-hulihan na nag-report tungkol doon? At mayroon na po bang kasagutan si Undersecretary Claire? Check natin ha. Ayun. Oo nga pala. Nakita ko na nga pala to. Ayon kay sa PCO, yung bakit daw may blank, paano ko naman tatanggalin kung yun ang binigay na print from PIDEA? Kasalanan daw ng PIDEA. Ayon kay Yusek Claire. Sorry, naalala ko na yung binasa ko.
So, ang nakakatawa niyan is that they're not denying it. Ang sinasabi nila, ay, kung may blanco yan, bigay yan ng PIDEA. Ibig sabihin, hindi nila binasa. They did not check. And itong lack of checking is violation of the of the policy of complete staff work. What does this say about the Marcos administration? Ano ngayon ang tingin natin sa professionalism ng Marcos administration? Hindi sila marunong. They're just, isipin mo, ang babaw ng the best thing that they could have done is to admit the mistake. Pwede nilang sabihin, oh, I'm sorry. There must have been some kind of mix-up. Baka hindi po, it could have been the printers weren't working. We apologize. We will replace it. We will give you a list. Instead, they come up with an excuse. Anong sagot? Kung may blanco doon, sabi ni Yusek Claire, PIDEA na tanungin ninyo kasi siguro hanggang doon lang yung report at nagkataon lang nung piniprint. Ganun. Yan pa po ay kasagutan ng isang responsableng opisyal ng bahagi ng gobyerno na ang kanilang trabaho ay magpahayag. Simpleng bagay magpahayag, simpleng bagay ang pagpiprint, simpleng bagay ang tinitignan mo kung ano yung dinidisseminate nyo na impormasyon. Ngayon na sinasabi nilang ganon, ay wala palang listahan, ay kinabitan lang po pala ng puro blankong papel. What does this say about both the PCO and PIDEA? Dinamay pa niya yung PIDEA kasi hindi ibig sabihin pag itinuro mo na may ibang ahensya who's responsible for that, hindi yan, that is not sufficient. Kumbaga, she just spread out the blame. Kumbaga, mali ang PIDEA for submitting that. Mali pa rin ang PCO for not bothering to check. Tama, si JMCS. As far as I could see, only Net25 called it out. Posibleng na ipalabas ng PCO ay yung kay lang, kay Net25 lang. Ang wala, ang blanco. Which would give rise to more suspicions. Pinahihirapan ba nila ang Net25? Alam natin na gusto pa, patanggal si Eden Santos doon sa kanyang press corps. Bilang representante ng Net25, nakiusap ang PCO sa Net25 na palitan nila ang kanilang reporter. Hindi pumayag at kudos to the Malacanang press corps. Now, there's an elephant in the room. Kung ako po ay kalihim, yes, I had a good working relationship with Malacanang press corps. Kung mayroon ako i-request na palitan ang representante, dinadaan ko muna sa kanila. So, uli, hindi na-exonerate ang PCO dun sa blankong binigay nila, blankong mga papel na binigay nila sa Net25 o kay Eden Santos. While he is not an excuse, it is either kayo yung pabaya or kayo pa rin, dalawa kayong pabaya. Yan. So, walang matinong sagot. In this case, kasi wala naman kasing masama sa isang ahensya na mag-apologize kung kayo nagkakamali. Hindi man taong daya na perfect ang ating mga government officials. Ngunit kung magkakamali, kailangan mag-respond ng ayos at ng magalang. Tinatanong ka, bakit blanco yung nabigay doon? Kulang na lang sabihin, malay ko kay PIDEA, kanila yan, kami taga-abot lang. So, ibig sabihin, you did not check. Again, complete staff work yan. Ibig ba sabihin, nagpapahayag ka ng balita na hindi mo binabasa? Ito pa yung pagkasabi niya during the press briefing. Andito na ang listahan ng 4,000 barangay na cleared na. Hindi ko na muna babasahin at mauubos ang araw ko. Bigay ko na lang sa inyo yung listahan. Sabi ni Muyi, mag-submit ka nga lang ng report sa teacher, super check ang mga estudyante. Yung pa kayong isasubmit ng Pangulo. Isipin niyo kung anong klaseng ehemplo yan sa ordinaryong mamamayan at sa mga estudyante posibleng nakikinig o nanonood sa kanila. Ang dami nilang paratangka, pagdating kay ang dami nilang pagtutuya sa ating Vice Presidente kapag siya po ay sa tingin nila ay mamalabis sa kanyang pananalita. Oh, naman ang mag-call out. Aba, ito ba ang ipapakita ninyo sa mga estudyante ninyo? Nagsasubmit kayo ng blanco? Tapos pagka na-call out kayo, anong hirit ninyo? It's always somebody else's fault. Mag-sorry naman kayo. Ano ba naman yung, ay naku, humihingi kami ng pasensya sa Net25, ang nabigay pala sa inyo ay blanco, saglit lang po, bibigay namin yung listahan. Mayroon ba tayong narinig na ganun? Ito pa yung nakakatawa. Pinoint out ng ABS-CBN.
Nung Enero daw, ayon sa PIDEA, 42,000 na ang barangays that were cleared of illegal drugs. 42,000, hindi 4,000. Pero ngayon, na Hunyo, ay 4,000 naman. Samantala naman, yung bagong itinalaga na PCO Secretary, si Dave Gomez, ay ang pumapalit ngayon kay Secretary J. Ruiz. Si Secretary J. Ruiz ay itinalaga na miyembro ng board ng MECO o sa ang ating economic office sa Taiwan. Si Mr. Gomez ay ang last na kanyang pagtatalaga o kanyang opisina ay sa Philip Morris bilang media. Sabi ni Jean Pearl, sabi niya yung 4K daw is for the BBM admin lang. Ang gulo nila. Akala ba nila pwede nilang i-finesse yung mga numbers na ganyan? So, hindi naman natin tinatanong na I'm sure bakit naman nila i-report yung pagki-clear ng mga barangay during the Duterte administration ay nasa ilang nasa 80% cleared, di ba, ang mga barangays drug-free nung panahon ni Duterte. So bakit naman natin ipipresume na yung 4K na yon is from any other administration? So ano yung sinasabi ng PIDEA na 42,000 barangays? What is the excuse this time between the disparity of the report of PIDEA in January and the report of Undersecretary Claire now na supposedly nanggaling din sa PIDEA? So isa pa yun, hindi nila ipinapaliwanag yung discrepancy na yan. Yung mga ganitong okay. Sabi ni Boy Opinion, hindi po kaya sinasadya na magpabash si Yusek Claire para malihis ang totoong issue? Yung mga lihis-lihis ng totoong issue na yan, sa panahon ng internet, sa panahon ng availability ng maraming impormasyon, parang hindi na yata po ganun ka-effective. Kung gumagamit pa sila ng ganyang klaseng strategiya, well, we can see while this administration is failing. Pero hindi po kasi ako naniniwala na ginagamit pa yung ganyang klaseng strategiya in this day and age. Unless mayroon silang yung mga hidden na information. In which case, they aren't issues yet. Ganun naman talaga ang gobyerno. In many instances, there are information that pertains to national security, for instance, or to current negotiations on international relations. Hindi talaga nire-release yan sa publiko. So, anong issue ang nililihis nila? Hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyang strategy because ultimately, lalabas at lalabas pa rin kung issue na siya. So, why are we getting stuck in that mindset? Parang feeling ko, why does everybody think that this is a distraction? Parati na lang distraction ang strategy? Hindi na nga nag-work eh. Alam natin, for instance, yung pag-attack nila kay VP Inday, sasabihin nyo, distraction yun? Hindi. They really were attacking the VP to diminish her and diminish her capacity to campaign for 2028. So yung mga ganito, nagpapabash si Undersecretary Claire Castro, it's possible that she's running interference. She will attract the attacks. Pero does that diminish the attacks on BBM? I don't think so. Because Claire Castro is merely a reflection of the president, of the administration. So if that is what you're always thinking as a strategy, then you need to learn what other strategies are available to them. Sa totoo lang, hindi rin naman ako naniniwala na ganong kagaling ang administrasyon mag-strategize. Tignan mo, nakailang PCO secretaries na sila. By the way, I was never PCO, ha? I was never a PCO secretary. Sabi ni Mary D. Anderson, we're a family of government workers. And we have shares of monthly and yearly reports. It must be with numbers with corresponding places. Hindi hangad langit. Otherwise, we'll be screwed. Totoo yan. Alam niyo ba, yun yung that is the constant pressure we are under. Pag nagre-report, for example, pupunta ka sa cabinet meeting, kahit hindi ikaw ang nakatalaga mag-report, kung hindi pa rin nasa fingertips mo yung impormasyon na kailangan ng presidente, you're screwed. It's embarrassing
No matter how good or how bad your president is, he deserves to get the information that he needs at the time that he needs it. And that's why you are made the secretary. You're not there to constantly make utos. Kasi kung taga-utos ka lang, kaya ng presidente mag-utos. Kailangan ikaw mismo alam mo yan. So, this administration doesn't deserve this kind of sloppy work. You are a bureaucracy. Tama po kayo, Ma'am Mary D. Sabi ni Never Again, ang kalakaran ngayon ay iba ang sinasabi sa totoong kaganapan. We're living in a world of deception, of budol, and lies. Sabi ni Ma'am Melinda, ang nakapagtataka po ay kung bakit ang mainstream media, hindi man lang sila umaangal sa kapalpakan ng Malacanang. Paano nila natotolerate na tanggapin ang mga katangahan na yun? Bakit tanggap lang sila ng tanggap? Well, they're afraid for their jobs. They're afraid for their franchises. Yun po ang problema. At some point, hindi na po nga ako naka-blame. Hindi ko na po kaya masikmura na i-blame yung mga reporters or yung mga editors or anything like that. Not even sometimes the owners of the media companies. Alam niyo kung bakit? Simula nung tinanggalan nila ng prangkisa ang SMNI, takot na lahat. Takot na naman lahat. Parang shades of Marcos Sr. Kasi ganun ang ginawa ni Marcos Sr. Ni-raid nila dati yung Manila Bulletin. Tinakot talaga nila ang mga ang media nun. Kailangan magpakabait ka, kailangan sip-sip ka. Sabi ni Bill, wala nang ang strategy na naiiwan ng palasyo. Sabi ni Attorney Bill, sabi din niya, and Claire reduces herself to a mere pawn. Because that's all, really, she is. Ang ano nga dyan is, what is clear with the Marcos administration is your purpose is you're really utilitarian. So, ang problema is even if you do well in your job or you have not been given any directive, then your failure is the failure of the president, or the failure of the president becomes your failure as well.